Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin yung mga energies and messages ninyo surrounding this week. This is Christmas week na po. Merry Christmas sa inyong lahat po. May you enjoy this season. So, first card po ninyo, Ten of Cups, which is really beautiful. Talagang panahon ito ngayon ng handaan, ng reunion. Ayan. So, current energy ninyo, Ten of Cups. What to embrace? Nine of Wands. Anong dapat ninyong iwasan? We have the Seven of Wands. Ayan. Anong accomplishment ninyo this week? We have King of Cups. Ano yung blessings, opportunities that might come your way this week? We have Five of Wands. Ayan. So, obstacle na pwedeng mangyari. We have the Devil energy. Advice. Ano yung advice ng Spirit para sa inyo? We have the Knight of Swords. Ayan. So, bottom of the deck ninyo, which is the theme for the week, is Knight of Cups. Ayan. So, this is an offer. No? This is an offer. Maaring meron dumating ditong offer sa inyo. This could be an apology. Baka meron ditong magsusorry na sa inyo. Towards the end of the year, so gusto na rin siguro niya na mag-declutter siya ng bigat sa dibdib, kaya maaaring ito ay magsusori na sa inyo para mawalan na siya ng kaaway, no? Wala nang kasamaan ng loob. Kaya maaari yung taong ito is going to ask for your forgiveness. Mag-a-apologize na siya. There could be an offer of love for some of you. Baka meron ditong gustong manligaw sa'yo, or baka meron ditong, kung lalo-lalo kung single pa kayo, no? Baka meron ditong gustong manligaw. Kaya, good luck sa inyo. So, yung current energy ninyo is Ten of Cups, which is really beautiful. Kasi, Ten of Cups is domestic happiness, domestic bliss, diba? Material and financial blessings, no? Ang meron kayo. Pwede rin dito na talagang yung needs and wants ng bawat isa sa pamilya ay maaring nai-enjoy nyo na, natugunan nyo na, 'di ba? Maaring meron din ditong mga wishes that are being fulfilled na, kaya masayang-masaya ang bawat isa. Okay? Possible din, ano, na ang iba sa inyo rito is going to be attending family reunion, no? Baka yung pamilya ninyo mismo, baka yun yung magra-reunite sa ngayon since it's Christmas. So, normally, diba, yung pamilya nagkakasama-sama sa tuwing Pasko. Kaya maaring ganun ang tema ninyo this week. So, ano ang dapat ninyong i-embrace? Ano ang dapat ninyong akapin? No? This week, we have the Nine of Wands. Ayan. So, feeling ko dito, boundaries ito. Now, this is about boundaries na dapat ninyong i-embrace this week. Dapat ninyong i-observe. Kasi, tignan mo yung mga wands na katayo, diba? Nandyan siya sa loob. So, parang in a way, pinoprotektahan niya kung ano yung mahalaga sa kanya. Diba? Ito, para protektahan niya yung sarili niya, kaya binakuran niya yan para walang kahit sino man na makapasok dyan sa kanya. Diba? At ang valuable niya, possession niya, material possessions, nasa likod niya isang building, isang bahay, yung ganon. So, this is protection. This is what I'm picking up dito, no, na dapat ninyong akapin sa ngayon, no? Protektahan ang inyong sarili, yung mga valuables ninyo, at higit sa lahat, protektahan ang inyong energy field by also setting up your healthy personal boundaries para maging aware ang mga tao sa paligid ninyo kung ano yung mga limitasyon nila, at ikaw din kung ano yung limitasyon mo din sa kanila, towards sa kanila. And that is also one way of taking care as well of your relationship with that person. Kasi kung meron kang boundaries, 'di ba? Mas nakakatulong 'yan na mas lumakas ang mga relasyon ninyo sa kahit anong klaseng relationship,
no? Whether sa kaibigan, kapamilya, or person ninyo, or kahit kanino man, no, na you have a relationship with. Nakakatulong ang boundaries, no, na mas lalong magkaroon ng respeto, ng love, ng paggalang sa bawat isa. Okay? So, Seven of Wands, ito yung dapat ninyong iwasan, no? Seven of Wands is parang ito din, defensive, no? So, yun talaga ang ang tema ninyo sa ngayon, no? Defense. Kasi ito, ganun din. Dinidepensahan din niya. Siya ganun din, di ba? So, dito, siguro you need to defend yourself. Defend your estado sa buhay. Defend your position sa trabaho, di ba? Or, protektahan yung ano ninyo, yung sarili ninyo, yung peace ninyo, yung ganun. Kasi, pwedeng merong mga nanggugulo dito sa iyo. Pwedeng merong mga nag-i-intimidate sa inyo. Pwedeng merong mga naninira sa iyo. Pwedeng merong mga nang-aaway sa iyo, 'di ba? So, ang kailangan mo lang din dito na iwasan is yung mag-overly protective ka sa sarili mo to the extent na nakalimutan mo na or makalimutan mo na ang tawag dito, makalimutan mo na maging masaya ka naman, 'di ba? Kasi baka maka-focus ka na lang dito sa kakaprotekta, kakadepensa, 'di ba? Para sa sarili mo. Tapos nakalimutan mo na din ang mag-enjoy sa buhay, nakalimutan mo na din ang makisalamuha ka din sa ibang tao, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung mga ganun ba? So, kailangan balanse lang. Okay? Balanse lang at be discerning of your situation. Okay? Para hindi ka mag-overly protective of yourself to the extent na parang guarded ka na talaga, no? 200% guarded ka na. Kumbaga na pati mga tao, no, na mabait naman sa'yo, mga tao na mahal mo, kumbaga, pati yan, very guarded ka, no, sa kanila din. So, maaaring may ganong tendency, kaya yun din ang iiwasan ninyo. So, yung accomplishment ninyo is King of Cups. So, siguro din sa ngayon, you will be, ito yung kailangan mo din na isaalang-alang, no? Kasi you are also a very compassionate person. You are also very helpful sa iba. 'Di ba? At maaring ito yung magagawa mo din sa ngayon na makatulong din sa iba. Lalo-lalo na doon sa mga tao na mabait sa'yo, mga tao na as in malapit naman sa puso mo, mga napapagkatiwalaan mo naman sila. So, maaari yung mga taong ito din lalapit sa'yo. No? Baka hihingi din sa iyo ng advice, hihingi ng tulong in any shape or form. So, maaaring yon magagawa mo din naman yan sa ngayon. At ano yung mga blessings, no, and opportunities na maaaring dumating sa buhay ninyo around this time? We have the Five of Wands. Five of Wands is conflict, no? Conflict. Baka yung conflict na to is with these people, no? Baka nagkaroon na talaga dito ng pagkakagalit, baka nagkaroon na talaga dito ng parang pag-aaway, 'di ba, with these people, no? Na medyo yun nga parang siguro mga nagkaroon na siguro dito ng confrontation, mga ganon. Kaya, ang magkakaroon siguro ng opportunity kayo dito para magkabate, para magkaayos, para magkaroon ng pag-uusap, no? At baka yun ang magiging blessing ninyo rito. Na kasi this is Five of Wands and 5 resonates with change. So, wala namang problema na hindi napapag-usapan. 'Di ba? Wala namang pag-aaway na hindi napapatch up, 'di ba? Sa magandang usapan. Kaya maaaring 'yun kasi since it's Christmas season naman. So, kumbaga, extrang mabait tayo kapag ganitong panahon, 'di ba? Extrang mabait tayo, kaya extrang mapag-intindi tayo. Kaya maaaring kung ano man ang mga hindi pagkakaintindihan dito, baka mauwi din 'yan sa pagkakaayos, mauwi din yan sa pagkakaintindihan, no? So, ano yung possible na maging obstacle ninyo is devil energy. Devil energy is
a Capricorn energy. Okay? So, maybe you are going to be dealing with a Capricorn person sa ngayon. At, pwede rin na meron kayong Capricorn placements, no? Sa chart ninyo. So, yung energy na to, siguro baka ang magiging sitwasyon ng iba sa inyo rito, baka magkakaroon kayo ng self-imposed limitations. 'Di ba? Yung parang imbes na meron kayong gustong gawin, meron kayong plano na gusto na ninyong i-roll out sa ngayon, gusto nyo ng isa katuparan, maaaring sarili mo din ang pipigil sa'yo para mag-take action ka towards that. Kasi pwedeng magna-negative thoughts ka dito, no? At imbes na ipupursue mo na, ipupush mo na, parang magkakaroon ka ng cold feet at magpa-procrastinate ka because may isip mo siguro na kaya ko ba to? Yung parang pagdududahan mo yung kakayanan mo, pagdududahan mo yung sarili mo. No? Kaya ko ba to? Pagtatagumpayan ko ba to? Baka sayang lang yung effort ko dito, sayang lang yung resources ko dito, yung mga ganon. So, parang magne-negative thoughts ka rito, kaya maaaring ito yung magiging epekto sa'yo na instead na go ka na, aatras ka pa. 'Di ba? So, magkakaroon ng delay or magkakaroon ng waste, no, sa opportunity, lalo-lalo na kung meron ng opportunity, yung mga ganon. So, yun ang maaaring maging obstacle ninyo na pwede pa rin naman ninyong mabago. Pwede pa rin ninyong ma-change, 'di ba, ang energy ninyo. Okay? So, yung advice sa inyo this week is the Knight of Swords. Change. 'Di ba? Tulad na na-mention ko dito, na ito pwede pa rin ninyo itong mabago. Yung possible na maging obstacle ninyo, you can still do some changes, no? Diyan. Kasi kayo naman, no? Kayo ang tanging makakapagpabago ng inyong sitwasyon. Not anyone else. But kayo, kasi kayo ang mag-execute ng changes. And in this case, in Knight of Swords, changes are coming. So, pwedeng makikinig ka sa iyong intuition, pwedeng makikinig ka sa advice ng isang taon na katulad ni King of Cups, no? Baka meron ditong supportive energy around you na baka alam mo yun, lagi din siyang nandyan para suportahan ka at tulungan ka, palinawin ang isip mo, something like that. So, maaaring merong ganong pagbabago or magkakaroon ng ganitong shift, no, ang ilang sitwasyon sa buhay mo. Kaya pwede mo pa rin mabago ito, pwede mo pa rin na maalis, no, yung mga negative energy sa'yo. So, isa yan sa maaaring pwedeng magbago, yung perspective mo, yung the way you carry your situation, 'di ba? Pwede mo yang mabago. So, ano ang final message ni Taurus? We have number 12, sing your own song. Ayan, parang originality ito, no? Authenticity and your originality is being asked for dito, no? Na maging authentic ka sa sarili mo. Gawin mo kung ano yung ideya mo. Take action kung ano yung plano mo kasi no one is going to do that for you. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang mag-execute. Ikaw ang mag-take action. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.